Good morning! Today is Sunday. Happy Sunday sa lahat. Opo, ngayon guys ay papunta tayo sa church. Magsisimba kami ni Justin. Di ba, te? Tugon, kapihin ko ang buhay at noong nagkaroon. Noong ako'y mahulog sa bibig ng tatay, naganap ako ang bibig ng tapon sa bibig. Lipos ako ng pagdagmay at nagpasinig na tutunan. Sa ganoong tatay, Panginoon ginawa ko, at ako ay sumama sa malitas na ako. Tugon, kapihin ko ang buhay at Panginoong may gabay. Mabuti ang Panginoon, siya'y mahabag ng Diyos, tunay siyang mahabagin at sinasarang silunod. Panginoon ang nagtatanong na wala nang sumakdalo. Noong ako'y nanganib, niligtas niya ako. Tugon, kapihin ko ang buhay ang Panginoong may gabay. Ako'y kanyang niligtas sa totoo ng kamatayan, tinubos sa pagkatalo at dugang ng pinahinan. Sa harap ng Panginoon, doon ako mananahan sa bibig ng lumang tugon. Kapihin ko habang buhay ang Panginoong may gabay. Sa ikalawang pagbasa, sinasabi ni Apostol Santiago na laging laatuban ng Kristo ng pananampalataya ang mabuting gawa. Hindi sa panahangad lamang ang mabuting lamang kapwa, mas mahalaga ang turunan ang pangangailangan nila. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niya siya'y pananampalataya, ngunit hindi naman niya maglinis ka ng mga kabusog, ngunit hindi naman siya binigyan ng kanyang kailangan? May mabuti bang nailulog sa kanyang doon? Ganon din naman patay ang pananampalatayang walang nagawa. Ngunit mga nagsabi, may pananampalataya ka ang may gawa ko. Sagot ko naman, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalataya ng walang kalapit na gawa, at ipapakita ko naman sa iyo sa pamamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos at sa na po ang mga. Ay sa polisko na ito ng kamatayan. Sa kakilabot at malas na kamatayan, ang ginagawa sa mga may pagkakasala na ang sabayan
isa rin itong instrumento ng kaliyan at pagpapaliwan. Yan po ang nakagalingang simbolo ng krus. Noon pa man, bago si Kristo ay naging tao at maging kasama natin, kasama ng sambayanan. At alam po natin na siya ay nagparusahan sa isang krus. Dahil po nga, ngayon po, ang krus ay nakikita natin bilang isang banal at pinagpapalang bagay. Kaya nagsasabi po tayo ng mga krus sa ating tahanan. May mga krus po sa tayo. May mga krus po tayo sinasabi sa ating mga tahanan at sa ating mga sasakyan. Sinusunod po natin ang sa ating lirik, mga isang krus ang tenda ng ating mga Pilipinas ay may krus. At isa sa ating mga krus sa ating bulsa sa dulo ng rosaryo. At naglalaman po tayo ng oras sa pagdadasal sa harap ng krus. Sa kung saan may kaya mga kapatid, ang krus ngayon ay sa mataas na halawan kung saan tayo ay tutulong sa Diyos sa panalangin at pagsuko. At dahil sa krus, tayo ay naligtas at dinala sa buhay na wala hanggan. Kaya ang pag-unawa sa katotohanan ito ay nagpapaalala sa atin na ang kanyang ang gagawin ng Diyos ang mga bagay at kawalan ng Diyos ang pagkakito ng Diyos ang pinakamasama ng pagtulong ito sa pinakapusan. Magagamit ito ang kamatayan para pagkakaroon ng kawalan ang magbunga ang buhay. Kadalasan ang ating mga krus ay ang pagkukusa ang mabibigat na pasanin natin na at pagbigat na pasanin natin na kailangan natin alisin sa ating sarili ng buhay. Kaya minsan nagre-relasyon tayo na ang krus na pinapasanin natin ay nakakibat sa pamamagitan po ng mga paglalamhati sa liwanag at mga hamon ng buhay na ginagawa. Ang minsan ay hinahanap natin ang kasama natin sa buhay. Ang relasyon natin ay ang ating mga krus dahil sila ay masaway, dahil sila ay pabigat. Tingnan po, kasama natin sa trabaho, pero hindi na makasundo, yun ay nagsisilbing krus sa iyong buhay. Kaya, kalipat ko doon, ano mga kaya ang krus na ating ginagawa na pinapasal sa ating buhay. Ang katotohanan ay anuman ang ating pinapamigat ng krus ay paghihirap potensyal ang krus ngayon na maging mapagtutunan lahat ng biyaya sa ating buhay at sa mundo. Ngunit, ito po ay posible lamang kung nalaman natin ang krus ngayon ng may pananampalataya. Kaya sa kapitan na paraan, paano po natin susunod si Jesus? Paano po natin papasanin ang krus at magaling ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa? Sapat na mababayan lamang na tayo ay naniwala ng Jesus. Kung tayo ay makarating sa konklusyon na Jesus ay Diyos at ang tagapagligtas ng mundo, magligtas na ba kaya tayo? Marami na iyak hindi sapat na sabihin lang natin na may pananampalataya sa Diyos at naniniwala sa Diyos. Dahil ang mundo
ay naniwala din sa katotohanan na ito. Ang demonyo ay kumikilala din sa kapangyarihan ng Jesus. So, si Jesus ay lubos ko na malinaw na nagpapaliwanag na ang kaligtasan ay nangangailangan ng pagkakailangan sinasamahan ng mabuting gawa. Walang kwenta. So, sa mga salita nito, pagkilala ko natin na doon kung saan natin mas kapagtungkulan ng Diyos at ang kanyang banal na kalooban. Madalas, sino ba ang pinagkukulan natin ng pag-isipan o pagkakagawa ng kabutihan ng ating sarili o at pangangailangan ng iba? Tayo ba ay may nagluwang kadalasang gumawa na walang pag-iinpot at pag-iinpot sa iba? Mas madalas tayong mga sariling nag-isip namin ng personal ng interes o inis mo. So, pagkakaroon po natin ang mga tanong na ito at sikapin po natin kung saan tapusin, tanggalin ang lahat ng mga bagay sa loob natin ng makasarili. Ang paggawa nito, hindi po na kailangan sa ating paggawa ng spiritual na pag-ilan upang madalan at makasama natin ang namaluwalhati ang Diyos ni Kristo ng may pananampalataya na sinasamahan ng mabubuting gawa ayon sa kalooban ng Diyos at sa iwa ng mabuting balita. Amen? Ay po kayo, sama-sama natin